What is quiet and faithful obedience? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Chen De Castro and Nes Elmido na hindi po sumasablay dito sa mga devotions natin. No? Salamat po sa inyong pagsubaybay at I hope marami kayong natututunan sa mga devotions po natin. So ngayon po ang pag-aaralan natin ay patungkol na po kay King Jotham. So marami na po tayong na-cover, no? Mga kings of the Northern Kingdom. Ayan, natapos na po natin yan. Ngayon na po ay papunta tayo dito sa nasa kalagitnaan na tayo ng mga kings ng Southern Kingdom o nung Judah. So ngayon po ay kay Jotham na tayo. Si Jotham po ay, yung storya ng buhay niya ay parang simple lang, no? Hindi kagaya ng iba, mga gagarbo, ang daming accomplishment, yung iba naman sobrang sama. Si Jotham, simpleng-simple lang yung storya ng buhay niya. Of course, maraming mga successes kasi pinagpala siya ng Panginoon. Pero kung ikukumpara sa ibang mga hari, ito si Jotham, siya yung quiet type. At least, dun sa mababasa natin sa istorya ng kanyang buhay. So, sabi po dito sa 2 Chronicles chapter 27, Jotham was 25 years old when he began to reign, and he reigned 16 years in Jerusalem. His mother's name was Jerusha, the daughter of Zadok. And he did what was right in the eyes of the Lord according to all that his father Uzziah had done. Except he did not enter the temple of the Lord. Remember, si Uzziah, pumasok siya doon sa temple ng Panginoon at gusto niya magsunog ng insenso. Nilagyan siya ng leprosy, malubhang sakit sa balat sa kanyang noo ng Diyos at until the end of his life, dala-dala niya yung karamdaman na yun. So, si Jotham, sabi dito, expressly stated, no? Except he did not enter the temple of the Lord. But the people still followed corrupt practices. Yun nga lang, no? Meron silang mabuting leader, pero yung mga tao, mga corrupt pa din. So, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Unang-una po, a quiet and faithful obedience is pleasing in God's eyes. Yung tahimik lang, no, na sumusunod sa Panginoon, no, hindi kailangang pangalandakan na follower ako ni Jesus, ito yung mga ginagawa ko araw-araw. It's enough na alam ng tao na follower tayo ni Jesus. It's enough na meron tayong mabuting testimony, pero hindi natin kailangan pangalandakan na to the point na nagiging hypocrite na tayo or to the point na nagiging self-righteous na tayo. So yung quiet and faithful obedience is pleasing to God's eyes. Bakit po? Kasi hindi naman importante sa Diyos na pinapakita pa natin sa maraming tao sa paligid natin na we are righteous, we are holy, holier than thou. Hindi naman ang Diyos tumitingin sa panlabas Tumitingin ang Diyos sa ating puso. Ano ba talaga yung nasa puso natin? So napakahalaga po sa ating mga mananampalataya, no, na whether or not may tao o wala, no? Whether they see you, whether your boss or your parents or the people around you see what you're doing or not, we're still doing our best for the Lord. So, pag sinabi po natin quiet and faithful obedience, ito yung nagtatapat ka sa Panginoon, may integridad, mula sa puso, may nakakakita man o wala. Yan po ang nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Actually, tinuturo nga po ng ating Panginoong Jesucristo na kapag gumagawa tayo ng mabuti, pag may ginagawa tayo para sa Panginoon, gawin lang talaga natin yun for the glory of the Lord. Kasi po, may tendency talaga na gawin natin mga bagay-bagay sa sarili nating kapurihan. May tendency talaga tayo mga tao, sobrang sama ng ating puso, no? Pati yung mga mabubuting bagay, kahit yung, sabi ko nga, kahit yung praise and worship, kahit yung pagsusong lead, kahit yung pagpipreach, minsan nagiging source ng pride natin Ganun po katindi yung ating puso na yung tendency na magkasala. Kaya po ngayon pa lang maganda na ipapractice na natin, no? Yung quiet obedience, yung faithful obedience. May nakakakita man o wala, lahat ng mga bagay ay pinagbubuti mo para sa kapurihan ng Panginoon. Number 2 po, a nation suffers when its people are corrupt.
So ito po si Jotham, bagamat mabuti po siyang leader, marahil marami sa atin hindi nga nakakilala kay Jotham no. Ako nga nung nire-review ko 'to, ganito pala yung buhay ni Jotham 'no. Talagang hindi siya yung parang nandun sa mga taong sikat, sa mga haring mga sikat. Talagang tahimik lang, faithful sa Panginoon, pero 'pag binasa mo yung istorya ng buhay niya, ma ma mabe-bless ka 'no. Kasi from the beginning to end, naging tapat siya sa Panginoon. But even though he's a good leader, sabi rito, but the people still followed corrupt practices. Yung mga tao sa Judah, mga corrupt. Ang daming injustices na ginagawa. By the way, ito pong timeline natin sa panahon ni Jotham. Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah. Ang propeta po niyan sa mga panahon na yan ay si Prophet Isaiah. Mula kay Jotham, Ahaz, and Hezekiah, si Prophet Micah. Pag binasa niyo po si Prophet Micah at si Prophet Isaiah, ang dami nilang sasabihin tungkol sa injustices. Mga pinapabayaan yung poorest of the poor, hinahamak yung mga widows and orphans, yung ari-arian ng iba kinukuha ng mas mayaman, no? Yung mga leaders ng bansa walang inatupag kundi tumanggap ng bribe, i-pervert yung justice, at yung mga prophets ginagawa yung tungkulin nila para lang sa pera. So punong-puno ng injustices yung Judah, even though pinagpala sila ng isang mabuting hari. Walang iniwan po yan dito sa Pilipinas, no? Kahit magkaroon tayo ng mabuting leader, kung ang mga tao corrupt, nakakalungkot lang isipin kasi dito sa Pilipinas, nakikita ko na yung mga mabubuting mga leader na gustong kumandidato, pupuntahan ng mga tao, hihingan ng kung ano-ano, hindi pa nga nananalo, ang dami nang hinihingi. Syempre, lahat ng perang ilalabas noon sa sarili niya manggagaling. Kaya hindi naman intention na maging corrupt, pero later on magiging corrupt na din dahil yung mga tao ang mga nagtuturo sa kanila para maging corrupt. At nakakalungkot lang dito sa bansa natin, maraming ganun, no? Galit na galit tayo sa mga corrupt na nandun sa mga taas, pero tayo mga citizens, simpleng pagpila lang, minsan ayaw pa natin, humahanap pa tayo ng mga kakilala na mga nagtatrabaho sa gobyerno para mauna tayo sa pila, no? Simple corruption. Pero alam niyo po, kapag gano'n ang isang bansa, mananatiling, failure yung isang bansa. Pag yung mga citizens mismo mga corrupt, kahit pa padalan tayo ng Diyos ng mga mabubuting mga leaders. So, a nation suffers when its people are corrupt. Mamaya po, pag-aralan natin sa dive deeper natin, no? Nilagay ko po ito dito kasi meron po yung karugtong sa dive deeper video natin. Point number 3, an unshakable person established in the ways of God. Yung isang taong hindi matitinag, kahit na ang daming corruption sa paligid. Yung isang taong hindi mabuwal-buwal, yun po yung taong established, nakatungtong sa mga prinsipyo ng Diyos. Kaya po pag binasa niyo po yung istorya ni Jotham sa verse 6, sabi dito, so Jotham became mighty because he ordered his ways before the Lord his God. Dahil sa kanyang pananatiling tapat sa Diyos niyang si Yahweh, lumaki ang kapangyarihan ni Jotham. Ibig sabihin, he became more powerful. At patuloy siyang pinagpala ng Panginoon sa maraming kaparaanan. Pagdating sa military, victory, wealth, no, pinagyaman siya ng Panginoon. At siya'y nanatiling unshakable, hindi mayanig-yanig. Kahit na maraming mga kaaway na gustong tumalo kay Jotham, nananatili siyang nakatindig sapagkat siya ay sumusunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon. So, an unshakable person established in the ways of God. Kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, namumuhay ayon sa prinsipyo ng Diyos, wala kang dapat katakutan sapagkat ikaw yung isang taong unshakable, hindi mayanig-yanig. Bakit po? Isa lang naman talagang makakayanig sa iyo, ang Diyos lang. Kung ang Diyos ay proprotektahan ka, walang taong makakagawa ng masama laban sa iyo. Kaya po bilang application po sa pinag-aaralan natin, number 1, be obedient even when no one notices you.
Manatili po tayong sumusunod sa Diyos, nagtatapat sa Diyos, kahit na hindi tayo napapansin ng iba. Ito nga si Jotham hindi ko nga 'to napapansin pero nung binasa ko siya recently, sabi ko, eto pala yung quiet and faithful person na hindi napapansin. Pero pag tinignan mo yung buhay niya, simpleng-simple, pero ginawa niya kung anong tama at nakakalugod sa Panginoon. So, ganun din sa atin, no? Kahit di tayo mapansin, it doesn't matter. Kahit di ka mapansin ng boss mo, ng spiritual leader mo, ng parents mo, ng teacher mo, o nung kung sino mga tao sa paligid mo, it doesn't matter as long as ginagawa mo yung tama at nakakalugod sa Panginoon, you're perfectly fine, no? Hindi mo kailangang isipin yung ibang tao. Isipin mo lang, meron kang isang Diyos na nakakita sa lahat ng iyong ginagawa. Pangalawa po, be faithful with what you have. Maging tapat po tayo sa lahat ng bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Huwag mo nang isipin yung pinagkatiwala ng Diyos sa kapitbahay mo o sa best friend mo. Hindi pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yun. So don't think about those things. Huwag kang mainggit sa kanila. Huwag kang mainggit dun sa mga nauna sa iyo. Huwag kang mainggit dun sa mas mataas sa iyo. Isipin mo kung anong binigay sa iyo ng Diyos. Doon ka mag-focus. Be faithful with what you have. Bakit po? Kasi ang huhusgahan naman ng Diyos, hindi naman yung mga bagay na hindi niya binigay sa iyo Hindi ka naman hahatulan ng Diyos, hindi ka naman haharap sa Diyos at magbibigay sulit sa mga bagay na hindi binigay sa iyo ng Diyos. Ang ipagbibigay sulit mo lang sa harapan ng Diyos ay mga bagay na ipinagkatiwala niya sa iyo. So you focus on what you have. You focus on your life, you focus on your time, you focus on your resources. Kung anong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, yun yung gamitin mo ng tama para sa kaluguran ng ating Diyos. So be faithful with what you have, your life, time, and resources. Huwag po tayong nag-aaksaya ng buhay, huwag tayong nag-aaksaya ng panahon, huwag tayong patambay-tambay, huwag tayong higa-higa lang, no? At wala tayong na-accomplish sa buhay. You have to make sure that your life is, you're living a life worth living, and you're maximizing your time and you're using your resources properly for the glory of God. Pangatlo po, be unshakable by being established in the ways of God. Alam niyo po ba, gusto talaga ng Diyos na unshakable tayo. Hindi tayo mayinig-yinig, hindi tayo matinag-tinag, hindi tayo matalo-talo. Yun naman talaga ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin ay manatiling sumusunod sa Diyos, nagtatapat sa Diyos, at namumuhay ayon sa prinsipyo ng Diyos. Sa ganung pagkakataon lamang, masasabi natin na we are unshakable. Hindi tayo mayanig-yanig, hindi tayo matalo-talo sapagkat tayo ay protektado ng Diyos. At kung ano man mangyari sa buhay natin, magkasakit man tayo, magkaroon man tayo ng aksidente man tayo, mamatay man tayo, kahit ano pang mangyari sa atin, as long as we are obeying the Lord, as long as we are doing the will of God, kahit ano pa yun, hindi ibig sabihin nun, natalo tayo, nagapi tayo. Kasi kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay naka Kristo, kahit na yung kamatayan, hindi ka kayang gapiin o talunin. Because in Christ, we are victorious. Tayo po'y mananagumpay kay Kristo Jesus. So be unshakable by being established in the ways of God. Ikaw na dapat yung taong pinakamatapang sa lahat, at the same time punong-puno ng kapayapaan, because you know that you're standing based on the principles of the Lord. Para po sa ating discussion, how can we practically be faithful with what we have? What should we do with our life, time, and resources, practically speaking? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups, at para po sa ating dive deeper, sagutin po natin yung tatlong tanong. So ito po yung pinaka-title natin, no? What did the prophets see? Ano ba yung mga nakikita ng mga propeta? Especially sa panahon ng mga hari ng Huda. Number 1, what did the prophets Micah and Isaiah see during the reign of Jotham, Ahaz, and Hezekiah? Lahat po ito, makikita nyo, puro Christocentric, no? Patungkol kay Jesus. Number 2, how is this relatable to the Philippines as a nation today? Related ba ito sa Pilipinas? Number 3, what did the prophets Micah and Isaiah see concerning the future of the nations, including the Philippines? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, teach us to be faithful even in the quiet and unseen moments of life. Help us obey you, not for recognition, but out of genuine love and reverence for you. Remind us that our life,
time and resources are gifts entrusted to us for your glory. Give us wisdom to use them faithfully and not waste the opportunities you have given us. Establish our hearts firmly in your ways so that we will not be shaken by temptations, trials, or the opinions of people. May our lives remain steadfast, fruitful, and pleasing in your sight. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.